Magandang umaga po. Live pa rin po tayo ngayon dito sa Baguio City. Araw na po ng Biyernes, 20 ng Enero 2017. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Rason. Ako po si Jun Suriao. Ako naman po si Monica Veralio. At narito na po ang mga humahataw na balita. Korean businessman Ji Ik-ju sa Camp Crame mismo pinatay ayon kay PNP Chief Ronald De La Rosa. General, nanindigang hindi gagawing state witness ang pulis na pangunahing sospek sa kaso. Retired General Marcelo Garbo Jr. na kabilang sa narco list ng Pangulo, itinuturong padrino ni SPO3 Ricky Santa Isabel. Dry run para sa bagong traffic management scheme na ipatutupad ng MMDA. Isasagawa ngayong araw. Inaugurasyon ni United States President-elect Donald Trump mamayang gabi na. Mga damit na gawa sa telang hinabi sa Mindanao. Tampok sa pagrampa ng mga Miss Universe 2016 candidates. Halos 700 detainees ng BJMP Antipolo City sa Rizal natulungan sa libreng medical at legal mission ng UNTV at Members Church of God International. Una po sa ating mga balita, pinangalanan na ni Police Superintendent Rafael Dumlao ang sinasabi ni PNP Chief Ronald De La Rosa na Narco General na padrino ni SPO3 Ricky Santa Isabel. Samantala, kinumpirma na ng asawa ng Korean businessman na si Ji Ik-ju na pagmamayari nito ang golf set na natagpuan sa punerarya na umano'y pinagdalhan sa bangkay ng biktima. Narito ang hataw na balita ni Leia Ilagan. Ang tinukoy ni Police Superintendent Rafael Dumlao, si retired Police Deputy Director General Marcelo Garbo bilang padrino ni SPO3 Ricky Santa Isabel. Ayon kay Dumlao, ipinagmamalaki noon ni Santa Isabel na bata siya ni Garbo kaya't napasok siya sa Directorate for Intelligence. Ito rin aniya ang posibleng dahilan kung kaya't natanggap ito sa AIDG. Subalit nilinaw nito na hindi siya ang tinawagan ni Garbo upang i-accommodate si Santa Isabel. Later on, sinasabi niya na personal nga raw siyang tao ni General Garbo. Ang tawag na sa kanya is anak, no? And personally, no, may mga hinahandle silang personal business na pinapahandle. Sinabi naman ni AIDG Director Police Senior Superintendent Albert Ferro na patuloy pa ang isinasagawa nilang investigasyon sa kung sino ang nakausap ng general sa AIDG. Sa ngayon, yung formal investigation natin ay tumatakbo. So, hantayin muna natin kung ano magiging resulta ng investigation na kinakandak ng AKG. Samantala, kinumpirma na ng asawa ng Korean businessman na golf set ni Ji Ik-ju ang natagpuan sa Grim Funeral Service sa Caloocan na magtungo ito sa AKG. Ayon sa legal officer ng AKG na si Attorney Dennis Wagas, ito ang ipinangbayad ng grupo ni Santa Isabel sa punerarya para tanggapin ang bangkay ng biktima. Itong golf set which was identified ng misis ng ating kidnap victim po. So this was the inventory, then marked, then po sa place ng insidente. Aniya, malaking tulong ito sa isinasagawa nilang investigasyon laban sa grupo ni Santa Isabel. Ang golf set ay nakuha sa punerarya matapos maghain ng search warrant ang anti-kidnapping group sa lugar. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Nakilala na ang may-ari ng punerarya na pinagdalhan ng labi ng Korean businessman na si Ji Ik-ju. Ngunit, posible umanong nakaalis na ito sa bansa ngayon. Narito ang hataw na balita ni Grace Cassin. Isang incumbent barangay captain ang may-ari ng Grim Funeral Homes ang punerarya sa Caloocan na umano'y pinagdalhan sa bangkay ng Korean businessman na si Ji Ik-ju. Ayon kay Caloocan Mayor Oscar Malapitan, nasa ikalawang termino na ito bilang punong barangay sa Barangay 165. You might be referring to Barangay Captain Ding Santiago. He is an incumbent barangay captain of Barangay 165. Isa umanong dating pulis sa Caloocan si Santiago at nadestino sa Northern Police District. Base umano sa kwento ng mga dating pulis na nakasama nito sa trabaho, matagal nang magkakilala sina SPO3 Ricky Santa Isabel at Santiago.
According doon sa mga lumang pulis sa Caloocan, mga nakasama niya raw yan sa district. Kinumpirma rin ng alkalde na nakaalis na ng bansa si Santiago noon pang January 8. Buwan anya ng Disyembre na mag-file ito ng leave upang bisitahin umano ang kanyang mga kaanak sa Canada hanggang February 8. Sinabi pa ni Mayor Malapita na sa kasalukuyan ay hindi pa sila nagsasagawa ng anumang investigasyon dahil wala pang formal na kasong nakasampa laban kay Santiago. Sa kabila nito, tiniyak naman niyang handa silang makipagtulungan sa investigasyon na isinasagawa ng Philippine National Police sa insidente. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nakakita ng sapat na basihan ng Department of Justice para sampahan ang kasong kidnapping for ransom with homicide si SPO3 Ricky Santa Isabel at 6 na iba pa kaugnay ng pagdukot sa Korean national na si Ji Ik-ju. Narito ang hataw na balita ni Roderick Mendoza. Inaprubahan na ng DOJ ang pagsasampa ng kaso laban sa mga sospek sa pagdukot sa negosyanteng Koreano na si Ji Ik-ju sa Angeles City, Pampanga noong Oktubre ng nakaraang taon. Batay sa resolusyong inilabas ng DOJ, may sapat na basehan upang kasuhan ng kidnapping for ransom with homicide sina SPO3 Ricky Santa Isabel, SPO4 Roy Villegas, Ramon Yalong at sina alias Police, alias Jerry, alias Sir Dumlao at alias Ding. Ginawang batayan ng DOJ ang salaysay ni na SPO4 Villegas at PO2 Christopher Baldovino na parehong nakatalaga sa PNP Anti-Illegal Drugs Group. Sa paniwala ng dalawa, lihitimo ang operasyon na kanilang sinamahan dahil sinabi ni Santa Isabel na sangkot sa illegal na droga ang biktima at nagpakita pa ng search warrant laban dito. Dinukotan nila ang biktima noong October 18 sa bahay nito kasama ang kasangbahay na si Marisa Morquicho. Ayon kay Villegas, tinulungan niya si Santa Isabel at isang pulis at alias Jerry sa pagbitbit sa biktima na sa pilitang isinakay sa itim na Ford Expedition. Pagkatapos nito ay dinala umano ang biktima sa Camp Crame at napansin niyang kausap ni Santa Isabel ang isang Sir Dumlao. Nakita rin umano ni Villegas na sinakal at napatay ni Santa Isabel ang biktima. Pagkatapos nito ay tinawagan umano ni Santa Isabel ang isang alias Ding na pumayag na tanggapin ang bangkay ng biktima kapalit ng 30,000 pesos at isang golf set. Pero kahit patay na ang biktima, hiningan pa rin ng 8 million pesos na ransom ang asawa nitong si Kyung Gin Choi. Ayon sa salaysay ni Choi, nagbayad siya ng 5 million pesos sa mga kidnapper noong October 30. Ngunit tumanggi na siyang ibigay pa ang 3 million pesos nang walang maipakitang katibayan ang mga salarin na buhay pa ang kanyang asawa. Bukod sa pagsasampa ng kaso sa mga sospek, iniutos din ng DOJ na magsagawa ng hiwalay na preliminary investigation sa kasong illegal detention dahil sa sapilitang pagpigil sa kasangbahay ng biktima na kinalaunan ay pinakawalan din ng mga sospek. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Iginiit ni Solicitor General Jose Calida na may karapatan ng Pangulo na magdeklara ng martial law kung mayroon nitong nakikitang seryosong banta sa panganib sa bansa. Narito ang hataw na balita ni Bernardadis. Sinang-ayunan ng Office of the Solicitor General ang pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi siya magdadalawang isip na magdeklara ng martial law sakaling malagay sa peligro ang sitwasyon ng bansa. Ayon kay Solgen Jose Calida, tungkulin ng Pangulo ng bansa na pangalagaan at protektahan ang bansa at ang mamamayan sa oras na malagay ito sa peligro. A president to do something for his country when it is already on the throes of danger. In other words, somebody has to be responsible. Somebody has to stand for the Philippines. Ipinaliwanag pa ni Solgen Calida na maaari ring magdeklara ang Pangulo ng martial law sa mga pagkakataon bukod sa itinatakda ng konstitusyon tulad ng invasion at rebellion. Cannot put the president in a box and tell him you only do these things. Because the president cares for the country, and if the country face imminent danger and nobody is acting, then the welfare of the people is the supreme law. Samantala, sang-ayon naman si Calida na magkaroon ng amendment sa konstitusyon, partikular na ang probisyon na nagsasabing hindi hihigit sa 60 araw ang deklarasyon ng martial law sa bansa. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines.
iba pang balita, isang dry run ang isasagawa ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ngayong araw bilang paghahanda sa bagong traffic scheme na ipatutupad simula sa Lunes. Isang zipper lane ang bubuksan sa mga motorista sa may bahagi ng Cubao Main Avenue sa Quezon City na tatagos palabas ng EDSA Ortigas Flyover sa Mandaluyong City. Layo ng habang na ito na maibsan ang mabigat na trapiko sa may bahagi ng EDSA southbound tuwing umaga. Bukod sa ilalagay na zipper lane, isasala rin ng MMDA sa mga motorista ang U-turn slot sa may bahagi ng Camp Crame malapit sa may area ng Santolan. Sisimulan ang implementasyon ng bagong traffic management scheme sa Lunes, January 23, simula alas 9:30 hanggang alas 11:30 ng umaga. Ipinagpaliban naman ng Sandigan Bayan 6th Division ang nakatakdang arraignment kahapon ni dating Metro Rail Transit o MRT3 General Manager Alvi Tangcol sa kasong katiwalian. Ito'y bunsod ng mga nakabinbin pa nitong motion na dinididig pa ng Anti-Graft Court. Sa March 16, nakatakdang muling dinggin ang kaso ni Vitangcol na nag-ugat sa umano'y maanumalyang transaksyon nito sa Czech Republic o Czech company na Inecon. Ilang trabaho ang maaaring mawala pagdating ng 2020. Kaya naman pinapayuhan ng Asian Development Bank ang mga kabataan na kumuha ng kurso na sasabay sa paglago ng makabagong teknolohiya. Narito ang hataw na balita ni Mon Hocson. May mga trabaho na maaaring maging obsolete na sa hinaharap. Sa tala ng Asian Development Bank noong 2015, in demand ang mga trabaho na nangangailangan ng skills gaya ng complex problem solving, coordinating with others at people management. At pagdating ng 2020, naunguna pa rin ang complex problem solving na sinusundan ng critical thinking at creativity. Ito ang mga trabaho na mangangailangan ng malikhaing pag-iisip o creative mind na hindi kayang palitan ng teknolohiya. Ayon sa ADB, dapat masolusyonan ang problema habang nag-aaral pa lamang sa kolehiyo ang mga kabataan. The nature of jobs are changing and it's important for students to catch on to either the jobs of the future and also to the skills which are endurable in whatever job they end up with, which by the way will change over time. Sa ngayon, problema pa rin ang lumalaking bilang ng mga walang trabaho sa bansa. Sa tala ng Asian Development Bank, nasa 2.4 million ang unemployment rate sa Pilipinas at 1.3 million dito ay mga kabataan. Ito ang mga bagong graduate na mga kabataan na hindi makahanap ng akmang trabaho para sa kanila. Yun yung struggle ng nasa mga provincial side. Minsan, as a teacher, maliit ng community namin, makikita ko yung mga graduates namin or ng ibang schools, hindi naman kailangan yun yung trabaho nila like janitorial. Masakit sa graduate po ng bachelor's degree at masakit sa damdamin yun, di ba? Si Kiro at Gerald graduate na noon pang 2015 pero hanggang ngayon nahirapang kumuha ng trabaho na aakma sa kanilang kurso. Subalit hindi sila napahadlang na magpursige. Sinubukan nilang magnegosyo at ngayon ay kumikita na ng malaki at nakapagpundar ng sasakyan at sariling gamit. Nagdesisyon din kami na maghanap na talaga ng negosyo na pagkakakitaan namin kasi nakita namin after graduation kami niaasahan na magulang Matagal ng problema ng bansa ang skills mismatch. Ito ang problema ng mga kabataan na hindi umaakma ang kurso sa gustong kunin na trabaho. Kaya ang payo ng mga eksperto sa Asian Development Bank, humanap ng paraan na madagdagan ang kaalaman at skills upang makakuha ng magandang trabaho. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Makati City. Ilang pagbabago ang inaasahan sa pagpasok ng administrasyon ni Republican Donald Trump bilang Pangulo ng Amerika. Kabilang na dito ang kontrobersyal na healthcare program ni outgoing President Barack Obama. Narito ang hataw na balita ni Sonny Cors. Sa Biyernes, Enero 20, araw dito sa Amerika ay nakatakda ang isang makasaysayang inaugurasyon ni Donald J. Trump bilang ika-45 Pangulo ng Amerika. Kapwa ay naabangan at pinangangambahan ng mga mamamayan ng Estados Unidos ang mga pagbabagong gagawin ni Trump sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ilan sa ikinampanya ni Trump ang pagpapawalang bisa ng Obama healthcare law sa unang 100 araw ng kanyang panunungkulan. We're going to be submitting as soon as our secretary is approved, almost simultaneously, shortly thereafter, a plan. It'll be
repeal and replace. It will be essentially simultaneously. Plano rin ni Trump na bawasan ng buwis para sa healthcare premiums, payagan ng pagbili ng health insurance sa buong linya ng estado at lumikha ng block grant para sa state Medicaid programs. Sa ilalim ng Obamacare, nasa 20 milyong mamamayan ng Amerika na dating walang health insurance ang nagkaroon ng insurance coverage. Palaisipan na sa ngayon kung ano ang mangyayari sa milyong mga mamamayan na kasalukuyang nakikinabang sa programa. Posible din niyang bawiin ang executive actions ni Obama sa immigration at gun ownership at ang pagpapatigil ng Deferred Action for Childhood Arrivals o DACA. Ang DACA ay nagpapahintulot sa mga undocumented immigrants sa Estados Unidos na pumasok sa bansa bilang mga menor de edad at sa loob ng 2 taon ay papayagang makapanatili sa bansa nang hindi madedeport. May pagkakataon din ang nasa ilalim ng deferred deportation na makakuha ng work permit. Inaasahan rin ang paglalagay ng conservative judge na posibleng sumikil sa karapatan ng LGBT. Gayon din ang posibleng legalisasyon ng marijuana. Sa kabila nito, mismong si outgoing President Barack Obama ang nagsabing nararapat lamang na sundin ni Trump ang kanyang mga sariling vision at values bilang susunod na Pangulo ng bansa. My working assumption is that having won an election opposed to a number of my initiatives and certain aspects of my vision for where the country needs to go, it is appropriate for him to go forward with his vision and his values. And I don't expect that there's going to be enormous overlap. Maraming ipinangako sa Trump sa nakarang halalan. Ang iba sa mga ito ay hindi nakalulugod sa ilang residente ng bansa. Ngunit ang lahat ng ito ayon sa kanya ay upang maibalik ang dating karangalan ng Amerika. Sanicos, UNTV News and Rescue, New York, USA. Samantala, narito naman ang mga balita sa labas ng bansa na ihahatid sa atin ni Angela Lagunzar. Hi Angel, good morning. Good morning, Monica. And foreign news abroad. Soldier sniffer, dogs, and rescue workers search for trapped firefighters after a blazing high-rise building collapsed in Iranian capital, Tehran. The building's occupants have been evacuated, but firefighters were trying to control the fire when the building came down. At least 75 people, including 45 firefighters, have been hurt. Mayor Mohammad Bakir Kalibaf says there were about 25 firefighters trapped under rubble. President Hassan Rouhani has ordered an immediate investigation and compensation for those affected. Forest fires continue to rage in southern Chile with dozens of firefighters working to contain the blaze. The fire has affected the commune of Pumanque region of O'Higgins. The blaze forced the evacuation of at least 25 people in the community of La Gloria. Firefighters say the fire was difficult to contain due to high temperatures and low humidity. Fires in this region have already consumed about 12,000 hectares of pine, eucalyptus, trees, and scrubland. Authorities are investigating what started the fire, but suspect it could have started due to sparks from faulty electricity cables. And those are the latest news from different parts of the globe. Back to you, Monica. Thank you, Angela. Nagtungo kahapon ng ilapang kandidata na Miss Universe pageant sa punong himpilan ng Philippine Navy bago magtungo sa Nasugbu, Batangas para sa kanilang photoshoot. Narito ang hataw na balita ni Aiko Miguel. 15 kandidata ng Miss Universe 2016 kasama si Miss Universe 2015 Pia Alonzo Wershbach ang bumisita sa Philippine Navy Headquarters. Mainit silang sinalubong ng mga uniformed at non-uniformed personnel ng Naval Force sa pangunguna ni Navy Chief Vice Admiral Ronald Joseph Mercado. Kasama sa mga dumalaw dito ay sina Miss Bahamas, Miss Belize, Miss Costa Rica, Miss Bolivia, Miss Croatia, Miss Dominican Republic, Miss Curaçao, Miss Georgia, Miss Germany, Miss Iceland, Miss Jamaica, Miss Panama, Miss Portugal, Miss Romania at Miss Sri Lanka. Suportahan po natin lahat ng sambayan ng Pilipino. Suportahan natin ang Miss Universe 2016 pageant, lalong-lalo na po ang kandidata ng Pilipinas. Go, go, go Philippines! Tiniyak naman ng Philippine Navy ang seguridad ng bawat kandidata sa pamamagitan ng pagtatalaga ng kanilang elite unit. We have the members of the Naval Special Operations Group
that their primary mission is to secure security operations and to escort the motor yacht Happy Life for the whole duration of their activity. Matapos ang maikling programa, isa-isa nang sumakay sa yate ang mga kandidata upang magtungo naman sa isang beach resort sa Batangas. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Pasay City. Ready na po ang ating mga kasama sa Radio La Verdad, 13:50 sa Huntahan with Atty. G, Bet at Jocas. Hi, Jun. Good morning. Yes, Kuya Jun. Kamusta ka na dyan? Ako, last day namin dito. Aba. Nag-iisa na lang. Strawberry. Strawberry namin, wag mong kalilimutan. Kalimutan mo na ang sarili mo, wag lang ang strawberry. Ay, nakalimot ako sa sarili. Si Tita Rina, Jun, ay umuwi na lang Maynila. Ikaw na lang mag-isa dyan. Kahapon pa ng umaga ako na lang mag-isa rito. Tsaka si Benedict Igalasan nandito rin pala. Mamaya uwi na rin sila. Kamusta naman, Kuya Jun, ang temperatura dyan? Nasa 13 pa rin ngayon. 13 degrees Celsius. So, sigurado ka naman na habang nakikipag-usap ka sa amin ngayon, nakapaligo ka na yan. Yes, araw-araw dapat maligo. Kasi pagka hindi ka naligo, mas malamig. Attorney G. Sa Mount Pulag daw, Jun, naka-record sila ng 1 degree. Wow! Kahapon sa Mount Yan, Pulag. balak nga namin puntahan yan eh. Bakit? Kaya ba ng tuhod mo? Yung mga pulag? Maraming braces tsaka iniinom-inom na kung ano-ano dyan. Kuya Jun, maraming salamat. Ingat kayo dyan. Yes. Narito mga Yes, dapat Atty. abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Korean businessman Ji Ik-ju sa Camp Crame mismo pinatay. Ayon kay PNP Chief Ronald De La Rosa, general na nindigang hindi gagawing state witness ang pulis na pangunahing suspect sa kaso. Pangulong Rodrigo Duterte umapila sa mga gobernador na tulungan siya sa kanyang anti-drug war. 977 million peso hardship allowance ipagkakaloob na sa mga gurong nasa hardship posts ayon sa Malacanang. Mahigit 2 bilyong pisong pondo na gagastusin sa pagpapatayo ng MRT-LRT Common Station, kinwestiyon ng ilang grupo. At defending champion AFP Cavaliers hangad na makuha ang napakahalagang panalo laban sa BOC Transformers upang makapasok sa quarterfinals ng 5th UNTV Cup. Sa detalye po ng mga balita, inihayag ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na sa Camp Crame pinaslang ang South Korean businessman na si Ji Ik-ju. Narito ang hataw na balita ni Rosa Licos. Nagpahayag ng pagkamuhi at kahihiyan si PNP Chief Director General Bato de la Rosa dahil napag-alamang mismong sa Camp Crame o sa mismong headquarters ng pambansang pulisya, ginawa ang pagpaslang sa dinukot na South Korean businessman na si Ji Ik-ju. Very angry, very offended, and kung pwede lang, matunaw na ako ngayon sa kinalagyan ko, sa hiya. Sa hiya. And it happened sa loob ng Camp Crame. Kinuha nila doon sa Caloocan, dinala doon sa loob ng Camp Crame at doon pinatay. Yes. Kung pwede lang, matunaw na ako ngayon sa hiya. Hiyang-hiya ako. Ginawa ni Director General De La Rosa ang pahayag sa isang press briefing sa Malacanang kahapon. Sinabi rin ng opisyal na walang kaugnayan ng naturang kaso sa Oplan Tukhang o anti-drug campaign ng pamahalaan, kundi matagal ng modus operandi ito ng mga sindikatong pulis, kung saan kinikidnap ang mga high-value targets sa pamamagitan ng pag-aresto gamit ang peking warrant of arrest, nang hihingi ng ransom sa mga kaanak, pinapaslang ang biktima at sinusunog ang mga labi upang walang maging ebidensya. At apparently, matagal na itong ginagawa, yung style na ito, yung kinikremate yung kidnap victim, kaya pala pagkatanggap ng ransom, wala pa rin bumabalik na victim, nawawala. Yung pala, wala ang body of the crime dahil assist na eh. Pag assist na yung tao, Samantala,
magbibigay ng paliwanag at resulta ng ginagawa pa nilang investigasyon si PNP Chief De La Rosa sa South Korean government hinggil sa krimen at humingi na rin ng paumanhin sa pamilya ng biktima. I am very sorry na nangyari itong krimen na ito. At mga tao ko pa yung involved. I will give them the proper explanation in due time. Anyway, dandahan naman namin ini-explain doon sa wife at saka nung ambassador any update, any development regarding the investigation of the case. Muling binigyang diin naman ng general na hindi ito makakapayag na maging state witness sa kaso ang sangkot na pulis na si SPO3 Ricky Santa Isabel na sa tingin nito ay most guilty sa kaso. Samantala, nanindigan naman si Director General Bato na kumpara noong mga nakalipas na administrasyon kaysa sa kasalukuyan, mas marami anyang krimen ang ginawa ng mga tiwaling pulis noon kaysa ngayon at hindi lamang nahayag ang mga ito sa publiko. Galit din anya ang Pangulo dahil sa pangyayaring ito. For all you know, magprangkahan tayo, mas maraming krimen ginawa noon pa sa hindi pa panahon ni President Duterte yung mga pulis na sindikato na yan na hindi nalalaman dahil yung liderato ng PNP hindi ganun katindi yung paghahabol, pag-internal cleansing ng kapulisan. Sorry po sa mga nagdaan at si PNP. Sorry po. I don't mean to offend. Hindi man din sila magtapang-tapangan kung wala silang presidente na backup na ganun katapang rin na presidente. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Pinulong kahapon ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga gobernador sa bansa kung saan umapela ito sa mga punong lalawigan na tulungan siya sa kanyang anti-drug war. Narito ang hataw na balita ni Mirasol Abugadil. Kumpara sa meeting ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga alkalde noong nakalipas na Miyerkules, kung saan may mga pagbabanta ang punong ehekutibo, mas kalmado ang Pangulo nang harapin niya sa Malacanang kahapon ang mga gobernador. Ayon kay PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa, pag-apila na tulungan siya sa kanyang anti-drug war ang inilapit ni Pangulong Duterte sa mga gobernador. Nag-appeal siya sa governors na tulungan siya sa problema natin sa droga. Use their powers, yung kanilang gamitin lang yung resources nila para sa war on drugs. Dagdag pa ng general, naging seryoso ang pag-uusap ng Pangulo at ng mga punong lalawigan bagaman tumatawa rin ang mga ito sa tuwing nagbibiro si Pangulong Duterte. Sa kabuuan, mas naging magaan ang pakikipag-usap kahapon ng punong ehekutibo sa kanyang mga nasasakupang local chief executives. Mas kalmado at more on appeal, not more on threat na papabaril ko kayo sa chief of police pag ayusin. Walang ganon. Iba ito sa senaryo noong nakalipas na linggo kung saan, ayon mismo kay Pangulong Duterte ay pinagalitan niya ang mga alkaldeng sangkot sa operasyon ng iligal na droga sa bansa at nagbigay din ng babala sa mga protektor nito. Huwag kayong pumasok yan. Papatayin. Wala tayong... Huwag kayong pumasok. And do not give protection because I will run after you. At marami kayong, alam ninyo kung ano yan, kakalkalin ko yung IFT. And I will explain item for item bakit. Because if your city or town is in disarray at ang influence ng drugs malakas, you justify to me your operational and your confidential funds. Kasi kung ang syudad mo magulo, hindi mo kailangan sa ibig sabihin hindi ka nagtatrabaho. So, Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Samantala, ipinagtataka ni Pangulong Rodrigo Duterte kung bakit hindi ginamit ang military air assets sa mamasapang na encounter noong 2015. Sa naturang operasyon, napatay ang international terrorist na si Zulkifli Binhir alias Marwan, ngunit nasawi rin ang nasa 40 pulis na kasama sa operasyon. Ayon sa Pangulo, hindi na niya naisbuhayin pa ang issue, ngunit anya hindi maalis sa kanyang isip ang katanungang ito.
Narito ang pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ang akin lang is one question. Why was it that there was a war the whole day? At hindi pinapasok yung sa Awang, sa Davao City, Jinsan. Bakit hindi tinawag yung air assets? Yun lang. Huwag na yung sino nagkapera doon, sino kumana noon, o partida, o pang retire mo. Huwag na yun natin. O sinong nagplano doon na Bright. May wala kayo Bright ang nagplano doon. Sa susunod na linggo, gugunitain ang ikalawang taon ng madugong engkwentro. Ayon sa Pangulo, bibisitahin niya ang mga byuda ng mga nasawing membro ng Special Action Force ng PNP sa Mama Sapano Operation. Aprobado na ng Department of Education o DepEd ang pagkakaloob na mahigit sa 900 million peso hardship allowance para sa mga gurong nakadestino sa mga mahihirap na lugar at sitwasyon. Narito ang hataw na balita ni Aga Kaakbay. Inaprubahan na ng pamahalaan ang pagkakaloob ng Special Hardship Allowance ng mga guro. Sa isang press briefing sa Malacanang, sinabi ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella na noong January 18 pa naaprubahan ang proyekto ng Department of Education. The Department of Education is set to release 977 million hardship allowance for teachers. After the Department of Education, Secretary Lingling Briones approved on Wednesday, January 18. Ang Special Hardship Allowance o SHA ay ibibigay sa mga gurong may hawak na multi-grade o mahigit sa 2 klase, mobile at mga nagtuturo sa alternative learning system programs. Sakop ng pondong ito ang kulang 15,000 paaralan kung saan nakatalaga ang mga guro sa hardship post. At may multi-grade classes samantalang higit 2,000 naman para sa mga community at mobile learning centers. Ang mga paaralang ito ay may transport inaccessibility at nakararanas ng kahirapan dahil sa mga kalamidad at armed conflicts. Matagal nang hinihingi ni Secretary Briones sa Department of Budget and Management ang nasabing allowance para sa kompensasyon ng mga guro na nasa mahihirap na sitwasyon. Computation of the allowance for multi-grade, mobile and ALS coordinators are based on the number of classes or learning levels that the teachers handle. Aga Kaakbay, UNTV News and Rescue, Malacanang. Kinwestiyon naman ng ilang grupo ang mas malaking pondo na gagastusin ng pamahalaan para sa pagpapatayo ng common station na magdurugtong sa 3 railway system sa bansa. Narito ang hataw na balita ni Joanano. Hindi tututulan ng grupong Bagong Alyansang Makabayan ang pagtatayo ng common station na mag-uugnay sa LRT1, MRT3 at ang itatayong MRT7. Subalit isang malaking kwestiyon para sa grupo ang umano'y labis na pondo na gagastusin ng pamahalaan sa proyekto. Mula sa orihinal na 780 million pesos budget ng common station, tumaas ito ng nasa 2.8 billion pesos base sa bagong bersyon ng kasunduan na pinirmahan. Ayon kay Bayan Secretary General Renato Reyes, mas makabubuti aniya kung susundin na lamang ang orihinal na lokasyon na pagtatayuan ng proyekto kung saan mas makakatipid sana ang gobyerno. Dahil sa paglipat ng lokasyon, magmamahal yung gastos, no? Maglalaki ang papasinin ng taxpayers. Batay sa naunang plano, itatayo ang common station sa tabi ng SM Annex at hindi sa pagitan ng SM North EDSA at Trinoma Mall. Bagaman may ilang mga bagay nga ang ipinupunto sa nasabing proyekto, umaasa naman ang mga commuter na magdadala ito ng malaking ginhawa sa araw-araw na pagbiyahe dito sa Metro Manila. Tulad na lamang nila Mang Mario at Mang Felix na kapwa nagtatrabaho bilang mga messenger sa Maynila. Anila mas magiging kumbinyente ang magpalipat-lipat sa LRT at MRT kung maitatayo na ang common station. Pag dito sa EDSA lang, marami ng mga jeep, mga bus, motor, sari-sari ng mga dumadaan dito. Kaya nagiging cause ng traffic. Kaya pag naglagay sila ng sa taas, mas maganda siguro yung convenient yung pag-commute. Maganda kasi hindi ka na lalayo pa, di ba? Kung common station na ito, dito na nagdudugtong lahat, di mas maganda. Madali na lang lumipat.
Sa ngayon ay binubuo pa ng Department of Transportation ang engineering design ng common station na inaasahang masisimulan sa December 2017. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Kasabay ng isinusulong na panukalang pagpapababa sa personal income tax rate at dagdag na excise tax sa mga produktong petrolyo, naniniwala ang ilang mambabatas na dapat maisulong na rin ang pagbibigay ng subsidiya sa mga commuter na tiyak na maaapektuhan ng bagong sistema ng pagbubuwis. Narito ang hatol na balita ni Nel Mariboho. Hindi kumbinsido ang minority group sa tax reform package na ipiniresinta ng Department of Finance sa lower house. Nakapaloob sa panukalang reforma sa pagbubuwis ang pagbibigay ng tax exemption sa mga kumikita ng hindi hihigit sa 250,000 pesos kada taon. Ngunit kaalinsabay nito ay dadagdagan naman ng kabuuang 6 pesos ang excise tax sa diesel, gasoline at liquefied petroleum gas o LPG. Ayon kay House Deputy Minority Leader at ako, Bicol Representative Alfredo Garbin, kung sakaling maipapasa ito sa Kongreso ay dapat maisulong rin ang pagbibigay ng subsidiya sa mga commuter na direktang tatamaan ng dagdag buwis sa produktong petrolyo. Ang pampalubag loob nila dito is a targeted subsidies with the same structure as the 4Ps. Nangangamba naman ang mambabatas na mahihirapang makapasa ang panukalang tax reform package ng administrasyon sa lower house. Bagamat nasa package ang pagpapababa ng income tax rate, nakapaloob din sa panukala ang kontrobersyal na pagtataas ng excise tax sa petroleum products na tinututulan ng ilang mambabatas. Anumang forma ng pagbubuwis ay pabigat. Lalong-lalo na sa petrolyo, ito ay napakabigat dahil lahat tayo ay maapektuhan. Ang nakakatawangan nitong tax reform package ay lumalabas na pumapabor pa mismo sa mga malalaking negosyante. Naniniwala naman ang Finance Department na ang pagsusulong ng tax policy reform ay makakatulong ng malaki sa ekonomiya lalo sa pagpupondo ng infrastructure programs ng pamahalaan dahil aabot sa 163 billion pesos ang magiging dagdag revenue ng pamahalaan sa taong 2018. Nel Mariboho, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Napula sa pagdinig ng Senado kahapon ang umunoy kawalan ng Disaster Preparedness Protocol ng Department of Energy sa panahon ng mga sakuna at bagyo. Narito ang hatol na balita ni Joyce Balancio. Mag-iisang buwan na magmula ng manalasa ang Bagyo Nina sa bansa, pero hanggang ngayon may mga lugar pa rin na hindi pa nagkakaroon ng kuryente. Sa ibinigay ng update ng Department of Energy sa pagdinig ng Senate Committee on Energy, 6 pang electric cooperatives sa Oriental Mindoro, Marinduque, Camarines Sur at Albay ang problemado. Ayon sa DOE, iba-iba ang rehabilitation at restoration efforts ng mga lugar na ito kaya natatagalan sila mabigyan muli ng supply ng kuryente. Ikinadismaya naman ni Committee Chair Senator Sherwin Gatchalian na walang protocol o planong paghahanda ang DOE sa kada sakuna at bagyo na dumarating sa bansa. I get informed that as of the moment, sir, individual po ang approach, kanya-kanya po yung mga co-ops. Pero wala kayong set protocol na sinusundan? Na 1 week before, all the issues will be advised, walang ganon. As of the moment po, wala po. Anong balak nyo dito sa circular na kailan nyo i-activate yan? Sir, as soon as possible po. Kaugnay nito, ipinapanukala ni Senator Gatchalian na bigyan ng sariling 750 million fund ang electric cooperatives para mas madali silang makabangon matapos masalanta ng bagyo. Ito rin ang gagamitin para makabili ang kooperatiba ng mga mas matibay na gamit at pasilidad na makasasabay sa mga sakuna. Bagaman may Quick Response Fund ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, hindi agad nababahagi na ng pondo ang electric cooperatives kaya kumukuha na lamang sila ng calamity loans. Napupudpud po yung sapatos namin kakalabi just so na ma-convert yung loan into subsidy. And those 2 years, naghirap na
yung mga member consumers in terms of higher rates. Kaya naman umaasa si Senator Gatchalian na maipapasa nila ang batas para magkaroon ng hiwalay na pondo ang kooperatiba. Itong batas na ito ay magdadagdag ng pondo para mabilis makabangon ang ating mga electric cooperatives sa mga nasalantang lugar. Sir, for restoration lang talaga o pati preparation? Yes, pati preparation and restoration. Ito yung pinakamahalagang components itong bill. So kasama dito sa bill na ito yung paghahanda, no, para hindi na mabilis matumba yung mga poste, masira yung mga gamit nila. Sa ngayon ay sasailalim na sa Technical Working Group ang panukalang batas na ito ni Senator Sherwin Gatchalian. Umaasa ang senador na maipapasa na nila ito sa lalong madaling panahon, gayong malaking suporta naman ang natatanggap nito mula sa iba't ibang ahensya at departamento ng pamahalaan. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. May bagong mapagkakakitaan ang mga taga-Baseco sa Maynila dahil sa mga livelihood project na inilunsad sa lugar na sinabayan din ng pagtatayo ng mga palikuran. Narito ang hataw na balita ni Ray Pelayo. Kumikita lamang ng 80 pesos kada sako sa pagbabalat ng bawang ang pamilya Piloton dito sa Baseco Compound sa Maynila. Nakararaos na rin sila sa maghapon kahit ganito lamang ang kanilang hanap buhay. Ang mga kagaya ng pamilyang ito ang nais matulungan ng livelihood project na inilunsad sa lugar. Nakatayo na ang facility para sa paghahabi ng coconut at water lily kung saan maaaring kumita ang mga benepisyaryo ng hanggang 1,200 pesos kapag nakarami sa isang araw. Basically, it's livelihood projects out of waste, recycling of waste, kasi gusto nating ma-solve yung ating kadumihan ng community natin. Nagtanim din ng bakawan malapit sa Pangpang upang magsilbing panganlong sakali mang may dumating na unos. Nakikipag-ugnayan na rin si Villar sa BFAR para sa paglalagay ng aquaculture na maaari pa ring mapagkakitaan. Kasabay nito ay magtatayo din ng Department of Health ng mga palikuran sa mga bahay upang maiwasan ang pagtatapon ng dumi ng tao kung saan-saan. Ang ilang mga bata ay iniraraos na lamang ang ika nga ay tawag ng kalikasan sa tabi ng dagat. Sa datos na mula sa opisina ni Senator Villar, nasa 7 milyong katao sa bansa ang hindi dumudumi sa palikuran. Kalahati sa 10,000 pamilya sa Baseco ang walang palikuran kung kaya't kanya-kanya silang diskarte, kagaya na lamang ng pamilya Piloton. Nagbalot lang po, tapos sinasama namin sa basura namin. Nakakahawi yan ng pari magtae, tapos kung sumasama sa pagkain yan, nagkakaroon din tayo ng mga tinatawag na mga bulate sa tiyan yung mga bata. Ayon sa United Nations, nasa 1,800 bata ang namamatay araw-araw dahil sa kawalan ng tubig at masama sa kalusugan na pamumuhay. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Manila. Sinisisi ng mga residente ang sirang fire truck sa substation ng Bureau of Fire Protection sa Malabon City kaya hindi umano agad na apula ang sunog sa isang residential area sa barangay Panghulo kaninang madaling araw. May report si Maki Libradilla live. Maki, bakit? Isa lang ba talaga ang kanilang fire truck dyan? Yes, Attorney George, tinupok ng apoy. Yes, Attorney G, tinupok nga ng apoy ang nasa 5 bahay sa Bautista Street, Barangay Panghulo dito sa Malabon City pasado alas 2 kaninang madaling araw. Sa inisyal na investigasyon ng Bureau of Fire Protection, electrical overload ang sanhi ng sunog na nagsimula sa ikalawang palapag ng isang bahay. Subalit ayon sa tenantang bahay na si Ronald Luis, nakarinig sila ng hinagis na bote pagkatapos ito ay nagkaroon na ng apoy. Anya, sinadya ang nangyaring sunog. Ang may-ari naman ng paupahan na si Albert Rodriguez nagalit dahil hindi umano nakaresponde ang substation ng BFP. Ilang metro lang ang layo sa kanilang tirahan. Maliit pa lang umano ang apoy, itinawag na niya ito ng tulong sa substation subalit hindi nakaresponde dahil sira ang fire truck nito. Ayon kay Inspector Efren Kalumag ng Panghulo Fire Substation, 1 taon nang sira at luma na ang naturang fire truck. Matagal na dinaan nila itong idinadaing sa regional office ng BFP subalit hindi anya makahanap ng spare parts na kailangan para maayos ito. Si Superintendent Chris Pudias naman ng BFP Camanaba District humingi na lang ng paumanhin sa nasunugan dahil sa nangyaring incident.
insidente. Anya, mabilis naman at nauna pa rin namang dumating sa sunog ang fire truck ng BFP mula sa kanilang central station. Panawagan ni Diaz sa ahensya ng BFP na mabigyan sila ng mga bagong fire truck nang sa ganon ay wag nang maulit ang ganitong insidente. Yan mo ng latest. Balik sa iyo, Attorney G. Maraming salamat, Maki Libradilla live mula sa Malabon City. Para naman sa mga balita sa labas ng bansa, naritong muli si Angela Luhunzad. Yes, Angel. Hindi ko pa nakaano. Thank you, Monica. Here are the latest news from different parts of the world. Kremlin plans to build a new unit at the Central Clinical Hospital in Moscow, specially designed to treat the country's most senior officials. The clinic is estimated to cost 2.9 billion rubles or $48.11 million to build. It will be fitted with VIP suites, a swimming pool, rooms where patients can hold meetings and post for aids. The Central Clinical Hospital was for decades and the place where senior members of the Soviet and then Russian leadership received medical care. Staff are vetted by state security. In the past 2 decades, however, some in Russia's elite have sought treatment abroad, and the hospital is no longer at the cutting edge of Russian medicine. Gambia's capital Banjul turns into a ghost town as West African army leaders prepare for military intervention if President Jammeh does not step down. There are several military checkpoints in town and police patrol the street as shops, market stalls, and banks remain closed. Senegal has deployed hundreds of soldiers to its shared border with Gambia. Nigeria has also pre-positioned warplanes and helicopters in Dakar and sent a Navy ship to the region. Jammeh lost a December 1 election to opposition leader Adama Barrow. He has said he would not step down, citing irregularities in the vote. And those are the latest news from around the world this hour. Back to you, Monica. Thank you, Angel. Matapos bumisita sa Vigan, Cebu at Baguio City, Batangas naman ang sunod na pinuntahan ng ilan sa mga Miss Universe 2016 candidates. Narito ang hataw na balita ni Leslie Lombowen. Mula Maynila, bumiyahe patungong Nasugbu, Batangas ang ilan sa mga kandidata ng 65th Miss Universe Beauty Pageant kahapon. Kasama ni reigning Miss Universe Pia Wurtzbach ang 15 kandidata ng Miss Universe 2016 na dumating sa Pico de Loro Resort and Country Club para sa isasagawang photoshoot. Sakay ang mga naggagandahang dilag ng luxury yacht Happy Life, isang triple-decker Alpha Marine boat na pagmamayari ni dating Ilocos Governor Chavit Singson na isa sa mga partner ng Miss Universe 2016. Bandang alas 5 naman ng hapon nang magkaroon ng isang programa kung saan rumampa ang mga kandidata sa entablado, kabilang na ang Philippines Pride na si Pia. Ikinwento naman ng reigning Miss Universe ang nakikitang pakikisama ng mga kandidata sa isa't isa. Yeah, some of them ask me for advice, or they ask me just like, they just wanna know, oh, what's it like being Miss Universe? How was your reign? Ganyan. Ako naman, I share what I know, you know. Hindi naman ako madamot sa pagbigay ng advice, and so far, I think they're doing very well because hindi sila, itong group na to, itong batch na to, very friendly sila towards each other and very light yung energy nilang lahat. So, doon ako natutuwa kasi kahit na hindi ko pa sila sinabihan, nakita ko na they're all getting along, and masaya ko na ganun yung energy ng batch na to. Kaugnay naman ang posibilidad sa muling pagkuha ng Pilipinas sa corona. You know, there are 86 candidates and I think all of them have equal chances on winning the crown. Yeah. The place doesn't matter. Doesn't matter if it's here. No, a back-to-back has happened before. So I don't think that's going to affect anybody's chances. Kasama ang Batangas News Team. Leslie Lombowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang po sa aming website na untvweb.com. At abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita.
Terrorism Acts ng Abu Sayyaf at Maute Group sa Mindanao. Estratehiya upang mapansin ng International Terrorist Group na ISIS ayon kay Pangulong Rodrigo Duterte. Simbahang Katoliko na isa sa mga kritiko ng War on Drugs campaign ng Administrasyon Duterte, muling tinuligsa ng Pangulo. Defending champion AFP Cavaliers hangad na makuha ang napakahalagang panalo laban sa BOC Transformers upang makapasok sa quarterfinals ng UNTV Cup Season 5. At halos 700 detainees ng BJMP Antipolo City sa Rizal na tulungan sa libreng medical at legal mission ng UNTV at members Church of God International. Sa detalye po ng ating mga balita, inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte kahapon na sadyang nagpapabida ang mga bandido at teroristang grupo sa Mindanao upang makuha ang atensyon ng International Terrorist Group na ISIS. Narito ang hataw na balita ni Leslie Longbowen. Bagaman confidential, ibinunyag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pagtitipon ng mga bagong talagang opisyal ng Philippine National Police ang ginagawang estratehiya ng mga local bandit at terrorist group sa Mindanao tulad ng Abu Sayyaf Group at Maute Group. Kani-kaniyang gawa ng karahasan aniya ang mga ito upang makuha ang atensyon ng pinakakilabot na teroristang grupo sa buong mundo, ang ISIS. Ginagamit pa aniya ng mga ito ang operasyon ng iligal na droga sa Mindanao at nagtutungo pa sa ibang probinsya upang mandamay ng iba. Kaya nagbibidahan yan sila who is the more cruel and brutal, because that would be the body that would favor the accreditation, ika nga. Nagbidahan yan. Na sa Mindanao, tunilada yung Cebu. Not only the Moro, but also mga warlords na Christians. Ngayon, ang ginagamit nila, we're not still clear on this, but yung mga taga Mindanao, pupunta na dito sa Leyte, pati yung pumutok sa Davao, or Maute. We know that because sa signature, malaman namin. Ayon naman sa pahayag ni Defense Secretary Delfin Lorenzana, hindi rin dapat baliwalain ang impormasyong binitiwan ng Pangulo. Dagdag pa ng kalihim, kalat na sa buong mundo ang impluwensya ng International Terrorist Group kaya hindi dapat ito ipagwalang bahala. Matatanda ang pinairal ang state of national emergency on the account of lawless violence dahil sa banta sa seguridad ng mga local terrorist group hindi lamang sa mga lugar sa Mindanao kundi sa iba pang pampublikong lugar. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Muling tinuligsa ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga kritiko ng kanyang anti-drug campaign, partikular na ang Simbahang Katoliko. Narito ang hataw na balita ni Ross Salicos. Matitindi ang ginawang pagkwestiyon kahapon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pagtuligsa ng mga simbahan at paring Katoliko na kritiko ng kanyang anti-drug campaign. Ayon sa Pangulo, mabigat ang suliraning kinakaharap ng bansa hinggil sa iligal na droga, subalit sa halip na tumulong ang Simbahang Katoliko sa pagsugpo nito ay inaakusahan pa ang pamahalaan ng extrajudicial killings. Tanong ng punong ehekutibo, bakit hindi ginagamit ng simbahan ang pondo nito sa pagtulong sa mga mahihirap na Pilipinong naging biktima ng illegal drugs? Kayong simbahan ng Katoliko, milyon ang kita ninyo linggo-linggo all throughout the Philippines, karaming simbahan. Saan ang pera ng tao? Kami yung pera namin, na-experience namin sa tao. Kayong mga pare, mga obispo, magaganda ng suot ninyo. Meron ba kayong isang bahay lang baski 5 kwarto para rehab? Anong ginawa ninyo, simbahan ninyo? Bibilang kayo ng pera instead of going around the neighborhoods explaining to the people why they should not be in that industry because they will die. Dagdag pa ni Pangulong Duterte, kung nais naman ng mga paring Katoliko na matapos ang mga drug-related killings sa bansa, dapat pangaralan ng mga pari ang kanilang mga miyembro dahil karamihan ng mga involved sa illegal na droga sa bansa ay mga Katoliko. All you have to do is to preach
Kasi karamihan dito Katoliko. Kung mahusay ka na pare, ipaintindi mo, mamamatay ka, umalis ka sa droga. Pwede nakakatulong pa kayo. Ilang tuntunin at paniniwala rin ng simbahang Katoliko ang hindi naiwasang tuligsain ng Pangulo, maging ang marangyang pamumuhay ng mga pari nito. Tumulong kayo. Ito nga ibigay ko sa inyo. Basbasan ninyo ito ng holy. Totoo man kayo yung holy water. Paliguan ninyo ng isang tunilada tubig para gumaling. Ay, ito tatatesi yung mga miracle yung tubig ninyo. Pwede ipainom ninyo. With all the pageantry and ceremony. Pag gold pa kayo ng mga chalice dyan. Eh samantala yung kikinig sa inyo, mga walang kain. Po sa bata pa, yon hell and heaven. Wala naman bumalik dito, sinabi na yung San Pedro ninyo may manok pa. Umakyat yung manok sa langit. Buang kayo. Sa uli, hindi na rin naiwasan ng Pangulong pangaralan mismo ang mga miyembro ng simbahang Katoliko na mag-isip-isip dahil anya sa mga kontrobersyang kinasasangkutan mismo ng kanilang mga pinuno. Ay, mga Katoliko, isipin ninyo yan. Ano bang tinulong ng reliyon sa inyo? Pare, sa amin pare, 3 pare, tagdadalawang asawa. 4 kami, 1 mayor, 3 pare. There is a book. It is entitled Altar Secrets. It's online. It was written by a narrator of the CBCP. After his long years nagtatrabaho dyan sa inyo, he wrote a book now. It's called Altar Secrets. Basahin ninyo. Homosexuality, skandal, lahat na. Kung tinuligsa ng Pangulo ang mga paring bumabatiko sa kanyang anti-illegal drugs campaign, todo naman ang ibinibigay na suporta nito sa mga tauhan ng pulisyang anyay tapat na tumutupad ng kanilang katungkulan. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Isasagawa na ngayong araw ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang dry run sa bagong traffic scheme na ipatutupad simula sa Lunes. Isang zipper lane ang bubuksan sa mga motorista sa may bahagi ng Cubao Main Avenue sa Quezon City na tatagos palabas ng EDSA Ortigas flyover sa may Mandaluyong City. Layo ng hakbang na ito na maibsan na mabigat na trapiko sa may bahagi ng EDSA southbound tuwing umaga. Bukod sa ilalagay na zipper lane, isasara rin ng MMDA sa mga motorista ang U-turn slot sa may bahagi ng Camp Crame malapit sa may area ng Santolan. Sisimula ng implementasyon ng bagong traffic management scheme sa Lunes. Alamin na rin natin ang iba pang balita sa iba't ibang panig ng bansa. Mula sa Davao City, ihahatid sa atin ni Victor Cosare ang ating mga balitang Promdi. Maayong buntag, Victor! Maayong buntag, Monica. Maayong buntag kang Kuya Daniel. Ani ang detalye sa atong mga balitang Promdi. Ang mga dagkong balud sa dagat ang nagpaunlod sa MV Meridian 3 duol sa Dawahon Island sa Leyte sumala sa inisyal nga investigasyon sa Philippine Coast Guard. 28 ang naluwas sa maong aksidente samtang wala pagyahapon makitaan ang usa pa ka tripulante sa maong cargo vessel. Ani ang report ni Gladys Tuwabi. Dayon gihapong gipangita ang nawagta nga crane operator sa nalunod nga cargo vessel sa sakop sa kadagatan sa Bohol ug Leyte ni adtong Martes sa gabii. Base sa inisyal nga investigasyon sa Philippine Coast Guard, pasado alas 2 sa hapon human nigikan sa Cebu City ang MV Meridian 3 padulong sa Tacloban City nga nakasinati og dagkong bawd sa parte sa Dawahon Island. Duty niya yun, talagang binayo talaga sila ng alon talaga at saka ng hangin. Yan nangyari, ang ng shipmate, sa sobrang lakas daw ng alon talaga at saka hangin, hindi na nakayanan talaga ng barko. Actually, ang plano niya, mag-take shelter daw sila. Wala kasugakod ang barko sa mga dagkong bawd, hangtod ni takilid hinungdan sa pagalunod ni ini. Naluwas sa Coast Guard ang 28 ka militante sa cargo ship ug dali kining gipaubos sa stress debriefing. Samtang usa ang wala pa mapalgi nga giila nga si Benjamin Orola. Og padayunon sa PCG ang search and rescue operation kang Orola kung maayo na ang tempo sa dagat. Samtang nagpahimangno sab ang PCG sa tanang manglawigay nga mas maayong sutaon usa ang kahimtang sa agi ang ruta padulong sa destinasyon. Then, yung sa mga barko, kaya
passenger na vessel na bumabiyahe. Although walang gale warning, may gale warning, pero dapat i-assess din natin kung ano yung dagat, yung alon ba. Kasi kung wala namang minsan walang gale warning, pero kung makikita naman natin may alon, kung kakayanin ba ng barko nila, sige, okay lang. Pero kung nakita nila medyo alanganin na, ibalik nila. Pero Padayon ang pagsusi sa Coast Guard sa posibleng oil spill kung diin nalunod ang barko. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Gihangyo sa mga mag-uuma sa Negros Occidental ang gobyerno nga magmugna og lakang mahitungod sa pagtaas sa importasyon sa asukal sa nasod tungod kay hinay-hinay kini nga mopatay sa sugar industry sa probinsya. Ang detalye gikan kang Lalaine Moreno. Naglabot na sa halos 300,000 katonelada sang kalamay ang gina-import sa aton nga pungsod sa tuig 2015 kag 2016. Mas mataas ini sang 3 ka beses sa gin-import halin sa 2011 hasta 2014 nga naglabot lamang sa 77,000 katonelada kada tuig. Halos 90% naman sa mga beverage company sa pungsod ang nagagamit sa mga imported sugar o high fructose corn syrup. So dako nga bagay ini sa pagkadula sang merkado sang aton mga magagmay nga mga planters, farmers kag mga agrarian reform beneficiary. Bangod sini apektado sang mataas nga importation sang kalamay ang halos 800,000 ka local farmers sa Negros Occidental. Suno sa ila, 15% nga kita sa produksyon sang kalamay sa pungsod ang nagakadula kada tuig. Kung padayon nga magtaas ang sugar importation, madula ang industriya sang kalamay sa probinsya. Gani nagapanawagan ang grupo nga National Federation of Sugar Workers o NFSW sa gobyerno nga gilayon nga ipauntat ang pag-import sang high fructose corn syrup. Agod i-pressure todo ang gobyerno kag i-boycott ang mga produkto sining nagagamit sa mga imported sugar-based product nga nagawasak o kung magawasak sa industriya naton. Ang Negros Occidental ang gintig-uluhan nga sugar bowl of the Philippines bangod halos 60% nga kalamay sa pungsod ang nagahalin diri. Lalaine Moreno, UNTV Balita kag Rescue, Negros Occidental. Og kana ang kinatibukan sa atong mga balitang Promdi karong buntag gikan diriya sa Davao City. Happy weekend sa inyo ha, Monica. Daghang salamat Victor Cosare at happy weekend din sa inyo. At para naman sa mga balita sa labas ng bansa, balikan natin si Angela Lagunzad. Yes, Angel, go ahead. Thank you, Monica. Here are the latest news from different parts of the world. An avalanche hit a popular mountain hotel in central Italy after a series of strong earthquakes had rattled the area. Authorities say up to 30 people might be buried under the snow. The avalanche collapsed part of the 4-story Hotel Rigopiano in Farindola, which is some 1,200 meters above sea level, and moved it some 10 meters. A wall of snow and debris hit the hotel on Wednesday evening, just hours after 4 strong earthquakes had shaken central Italy. Rescuers continue to search for survivors of the avalanche. Rescuers worked frantically on Thursday to free 7 miners trapped for 3 days in a tunnel covered by a landslide in southern Peru. One miner managed to escape early Tuesday, but emergency workers were not notified of the incident until late Tuesday night. The entrance to the Purisima de Oro mine was buried on Monday by mudslides and rocks caused by rains in recent days. It is unclear whether the rest of the miners are still alive. President Pedro Pablo Kuczynski said on Twitter the government would lend any support needed to rescue the miners. In other news, UN says food and water supplies are critical in Deir al-Zor and Damascus respectively. After ISIS launched an offensive against the eastern town of Deir al-Zor, capturing the drop zone where the World Food Program used to deliver food, about 93,000 civilians had been totally cut off since Sunday. Despite the cessation of hostilities, aid convoys are still being blocked both by the regime and opposition groups. And
those are the latest news from around the world this hour. Back to you, Monica. Thank you again, Angel. Halos 700 detainees ng BJMP Antipolo City sa lalawigan ng Rizal ang natulungan sa libreng medical, dental at legal mission ng UNTV at Members Church of God International. Narito ang hataw na balita ni Jenica Cruz. Kasama ang medical team, mga volunteer doctors and staff at ilang abogado. Tinungo ng UNTV ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa Antipolo City, Rizal. Napag-alaman ng grupo na marami sa mga inmates dito ang mayroong iba't ibang karamdaman tulad ng ubo, sipon at mga sakit sa balat. Yung sa ngayon natin, nagbago yung trend niya, more on cardiovascular diseases, tapos mga kidney problems, yan. Hindi naman kasi natin totally na-eradicate kasi masyado silang marami. So, tapos ngayon, onti na rin lang yung mga may sakit sa balat, usually nagre-reklamo sila, nahihirapan silang huminga kasi mainit sa loob. Kaya naman laking tuwa ng mahigit 1,000 detainees dito nang magsagawa ang UNTV katuwang ang Members Church of God International ng libreng medical mission para sa kanila. Umabot sa halos 700 ang inmates ang napaglingkuran sa libreng medical, optical at dental services. Mayroon ding nabigyan ng libreng gamot at natulungan sa kani-kanilang problemang legal. Nagpapasalamat naman ang BJMP Antipolo City dahil sa walang sawang pagtulong ng grupo at sa pagbibigay ng atensyong medikal sa mga kababayan natin na nasa kulungan. Yes, nagpapasalamat po ako sa pamunuan po nauna ng UNTV. Kayo po yung katuwang namin na magpakita po sa labas. Ang kulungan po hindi lugar po ng masasamang tao. Wag po sana natin silang tratuhin kriminal, wag po sana silang itakwil sa society natin. Kung bagkos, tulungan nyo po kami. Nagpapasalamat po ako kay Kuya Daniel Razon sa mga ganitong pagkakataon. Higit sa lahat po kay Brother Eli Soriano. Maraming salamat po. Jenica Cruz para sa Serbisyong Kasangbahay. Pipiliti ng defending champion AFP Cavaliers na makuha ang napakahalagang panalo laban sa BOC Transformers upang makapasok sa quarterfinals ng UNTV Cup Season 5. Narito ang hataw na balita ni Bernard Dadis. Doble kayod ang ginagawang paghahanda ng defending champion AFP Cavaliers upang manatiling buhay ang kanilang tsansa na maidepensa ang kampyonato ngayong season. Makakasagupan ng AFP ang powerhouse team BOC Transformers sa Linggo alas 5 ng hapon sa Pasig City Sports Center. Nasa ika-4 na pwesto ngayon ng Cavaliers kaagapay ng BFP Firefighters na may 5 panalo at 4 na talo. Sunod lamang ang nasa ilalim na pwesto na NHA Builders at MMDA Black Wolves na may 4-5 win-loss record. It's a must-win situation again for us against BOC. So, we expect that ibigay namin 100%. Ito na yung final game. Pag natalo pa kami, baka hindi pa kami pumasok. So, there's no other chance to give our best. Bagamat mataas ang moral ngayon ng Cavaliers matapos talunin ng two-time champion Judiciary Magis noong linggo, tiniyak ng kupunan na hindi sila magpapabaya sa pag-ensayo. Ano yung ginawa naming ensayo na nakuha namin itong panalo to, siguro mas dodoblehin pa namin. Matindi yung paghahanda namin nung last week, so meron kami bagong trainer ngayon na talagang kinukondisyon kami lahat, ginagawa para magkumanda yung laro namin. Ang BOC Transformers na nakalasap ng pagkatalo sa unang pagkakataon sa Liga ng mga Public Servant noong nakaraang linggo kontra BFP nangakong babawi sa susunod na laban. Lahat ng team kasi nag-a-adjust sa amin, pinag-aaralan na yung ginagawa namin. So itong talong to magiging learning experience sana. Tiniyak rin ng BOC na makapaglalaro na sa linggo ang kanilang playing coach na si Kenneth Captain Marvel Doremdes. Execution namin and yung conditioning namin. Siyempre si Coach Kenneth maglalaro na sa next game namin. May sakit kasi si Coach Kenneth, so next game nandito na siya, may isa pang leader na magdadala sa amin. Bernard Dadis para sa UNTV Cup Season 5.
Mga damit na yari sa telang galing sa Mindanao ang inirampa ng mga Miss Universe candidates sa kanilang pagdalaw sa Davao City. Narito ang hataw na balita ni Mirasol Abogadil. Sa halip na ang kani-kanilang sariling national costumes, mga damit na tunay na tatak Mindanao ang ibinihis ng 29 na kandidata ng Miss Universe 2016 sa ginanap na Mindanao Tapestry Fashion Show kagabi sa Davao City. Ang telang ginamit sa mga damit na isinuot ng mga naggagandahang kandidata ay likha mismo ng mga weavers mula sa Mindanao. At ang kilalang fashion designer naman na si Rene Salud ang nagdesenyo ng mga ito. I went around Mindanao. I made a research on the different fabrics. I talked to a lot of weavers. And I imperialized myself to be the traditional Mindanao person so I could get the feel and the culture of Mindanao. The highlight of the Davao show is basically the fabrics of Mindanao that in spite of being as ethnic, so to speak, pwede siyang gamitin sa contemporary design. And itong mga yung mga gagamitin nila, ang gumawa talaga ay mga tribes people of Mindanao. And that's... Naging crowd favorite sa pagtatanghal sina Miss China, Miss USA, Miss Russia, Miss Venezuela, at ang pambato ng Pilipinas na si Maxine Medina. Nagpasalamat naman ang mga manghahabi sa Mindanao na naging bahagi ng event ang kanilang mga produkto. It's really a promotion para sa mga katutubo. Lalo hindi lang kami natiboli, kundi lahat ng mga katutubo sa buong Mindanao. At this is the world event Isa ito sa world event kung saan nare-recognize yung Mindanao Tapestry, yung Mindanao Weaves, yung Mindanao Artist. Ganoon. Ang sarap daw ng feeling niya. Nagdumon sa doktor. Noyo o Janiro, umunto legal duni. Masayang-masaya siya kasi kasama siya. 3 buwan ang ginugugol ng isang manghahabing tibuli bago makabuo ng tinalak cloth na may habang 4 hanggang 8 metro. Umaasa ang Mindanao Weavers na marami pang mga katulad na event ang magaganap sa rehiyon, nagsagayon ay maipakita ng mga ito ang kanilang mga ipinagmamalaking produkto na inaasahang makatutulong sa pag-unlad ng garments industry sa Mindanao. Mirasol Abogadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Para sa iba pang humahataw na balita, bumisita lamang po sa aming website ang untvweb.com. Yan, happy weekend, Monica. Happy weekend, June. Kailan ang balik ninyo dito? Lunes na. Sa Lunes na. Hanggang kailan ba yung Siyempre, seminar? Hanggang today na lang ba yan? Tapos na. Tapos na. Tapos na kami. Sige. Pauwi na nga si Benedict, mamaya pauwi na yon. Kami naman meron pa kami mga onting assignment. Gagawin Monica. siya. Ituro mo na lang sa amin yung natutunan mo dyan sa disaster training. Oo, maganda. Maganda. Tsaka binigyan kami ng mga materials talaga na talagang pwedeng magamit. At saka kung paano kami magbabalita na na tama yung pagbabalita. Angkop sa kanila, no? Oo nga. Sige. Yes. Ingat kayo dyan. Paano? Yan po ang mga kataon na balita ngayong araw po ng Biyernes, January 20, 2017 sa ngalan po ni Kuya Daniel Rason at lahat po na mga bubuo ng haligay dito kayo mga Baguio News Team natin para makita nyo itong mga kasama natin dito na nagtsatsaga. Kasama na rin sila Benedict Galasan, sila Jess, yung mga rescue team natin na nandito rin pa yung Tarlac team. Sumama rin sa seminar kahapon. Lahat po kami ngayon ay bumuwati sa inyo ng Good Morning Kuya. At siyempre, Kuya Daniel Rason, salamat sa mabuti pagkakataon binibigay nyo namin sa amin lahat dito na makabahagi sa UNTV News and Rescue Team. Sa ngalan po muli ni Kuya Daniel Rason, ako po si Jun Suriao. Full house pala kayo dyan, June. Mula dito sa Maynila, yes. Good morning. Diyan. Pwede daw po pumunta dito yung mga... Next time, mag-on cam din yung mga nasa likod ng camera dito sa Maynila. Hello daw mula dito. At ako naman po si Monica Ferralio. Susunod na po ang programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Rason. Bye! Bye!